mga kasari, isang magandang araw sa ating lahat. So for today's video, meron na naman tayo mga panibagong mga tips and mga ano bang tawag nito, advices char. So meron na tayong mahalagang pag-uusapan ngayong araw na to tungkol sa mga if ever nagbukas na kayo ng sarili ng negosyo at saka yung napag-isipan yung ininegosyo ay sari-sari store. So pag-uusapan natin ngayon kung ilang porsyento ba ang dapat mo ipapatong sa bawat items na binibenta mo, especially sa mga groceries at saka sa mga inumin at saka sa mga bigas. So unahin muna natin yung grocery. So pag if ever baguhan ka pa lang sa field ng negosyo ng sari-sari, dapat huwag mo masyadong taasan kasi pag mataas yung bigayan mo at saka marami kang competitor, mahirap talaga ang bintahan yan. Gain ka nga ng ano, pero matagal. So, mas mabuti ng lesser lang yung ipapatong mo. At least, kahit papano, ano yon, yung flow ng benta mo is mas mabilis siya. So, sa amin, sa grocery namin, lalo pat baguhan ka pa lang, nasa mga 10% na yung pinakamataas namin pinapatong bawat items. Kasi, ano lang siya eh, parang, ano lang siya, ano sa side mo at ano din sa side ng customers. Kasi pag 15 to 20 masyado na yung, pero pag fast moving yung item yun. Pero pag ano eh, sabihin na lang natin hindi ganun ka fast moving yung isang item, kunyari dry goods, nagbenta ka ng tsinelas or something na mga laruan ng bata or mga school supplies na sa tingin mong hindi naman ganun ka fast moving, eh, pwede ka magpapatong ng mga 20%. Pero pag if ever mga like coffee, like yung mga ano, yung mga chichirya or mga noodles, mga canned goods na sa tingin mong fast moving lang, 10% lang talaga dapat ipapatong mo dun. Kasi mas mabilis yung ano ng ano niya eh, yung bentahan kasi maliit lang yung patong. At saka sa bigas naman, ibang usapan din yon. Kasi para sa amin, para sa akin lang ha, sa opinion ko lang to. Sa amin kasi, bawat sako ng bigas, binibili namin doon sa supplier. So, pinapatungan namin yan ng 150. Hindi kami percent. Kasi pag mag-percent ka, ang laki kasi ng tubo. Tapos yung bigayan mo per kilo, sobrang laki na. So, yung mga tao, syempre bigas, pangunahing kailangan ng tao. So, hindi talaga dapat masyadong mataas yung patong mo. Lalo pa dun sa supplier mo, eh, mataas na yung patong. 100 to 150 per sack pag ni-retail mo yan. Pero pag isang sako naman wholesale, ibang usapan din yun. Kasi pag isang sako, mas maliit lang yung dapat ipapatong mo. Kunyari, 100, pinakamataas na yon para mas mabilis yung ano, bentahan. Kasi pag patungan mo ng 200, 300, sila pabibili sa'yo, napakamahal lang binibenta mo, ipupunta na lang sila dun sa ano, sino pang mas malapit at saka yung pinaka mas mura pa. Kasi syempre, lahat naman siguro ng tao naghahanap tayo ng mura, wala naman sigurong tao naghahanap ng mamahal. Pero na lang kung wala kang problema sa pera, syempre, di ba? So, ganun lang yan. So, see you on our next tape and our next vlog. So, have a great day. Bye-bye.